إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن خير الزاد التقوى أما بعد الحمد لله رب العالمين Magpupuri kay Allah, Panginoon ng sanlibutan. Ako'y sumasaksi na walang dapat sambahin maliban si Allah, ang nag-iisa. At ako'y sumasaksi na si Muhammad ay sugo at propeta ni Allah. O kayong may pananampalataya, magkaroon kayo ng takwa kay Allah, ang tunay na takwa. At huwag niyong hayaan ang inyong mga sariling mamatay na kayo ay nasa labas ng Islam. Magbaon kayo, aking mga kapatid, at ang pinakamainam na baon ay ang pagkakaroon ninyo ng takwa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Malapit nang matapos ang isang napakalaking ibada sa mga kamusliman at naghuhudyat na naman ito ng mga panibagong hamon sa buhay ng mga kamusliman. Kinakailangan ng mga Muslim ang mga paalala mula sa isang panahon papunta sa isang panahon, mula sa Jum'ah papunta sa isang Jum'ah, mula sa Ramadan papunta sa isang Ramadan, mula sa mga oras ng Hajj papunta na naman sa isang oras ng Hajj. Mga panahon na inuulit-ulit ang mga pag-aalala, ang pagpapaalala sa mga kamusliman upang insyaAllah hindi sila maligaw ng mga syaitan, hindi sila maligaw ng kanilang mga sarili, at hindi sila maligaw ng mga nasa kapaligiran. Aking mga kapatid sa Islam, ang hamon sa mga kamusliman pagkatapos ng buwan ng Ramadan ay napakadami at mabigat ang ating pagdaraanan pagkatapos nito dahil sa pagbubuksan na naman ang pintuang nakasara at papakawalan na naman ang mga nilikhang mapaglaro na iginapos sa buwan ng Ramadan. Sa mga kamusliman, ang buwan ng Ramadan ay pagtitipon at paglilikom, insyaAllah, ng proteksyon upang pagkatapos ng Ramadan ay magiging matatag sana ang mga kamusliman sa pagharap sa mga fitna o pagsubok na kanilang pagdaraanan habang sila'y nabubuhay dito sa dunya. At ang paalala ngayong Jum'ah na ito ay mga paalala na insyaAllah narinig nyo na. Ngunit dapat lamang ulit-ulitin upang insyaAllah magkaroon ng katabaan ng puso, magkaroon ng kasiglahan ng iman, at dapat manumbalik ang mga kamusliman kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa hadith ni Thawban, isang hadith na paulit-ulit sa bawat Jum'ah na narinig siguro ninyo. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yushikul umamu an tada'a bainakum kama tada'a al-akalatu ila qis'atiha." Qala qailun, "Wa min qillatin nahnu yawma'id." Qala sallallahu alaihi wasallam, "Bal antum fi dhalika al-yawm yawma'idin kathir, walakinakum gutha ka gutha is-sayl."
وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ قَالَ قَائِلٌ وَمَا الْوَهْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ. Itong hadith na ito ay napaka-significant sa ating mga kamusliman sa panahon na ito dahil pinapatutuhanan lamang ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang mga mabibigat na pagsubok ng mga kamusliman. At kung wala ang mga Muslim sa pagpapaalala, sila ay siguradong mapupunta sa kapaniwaraan. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang mga nasyon o mga bansa, ang mga pamayanan na hindi mula sa inyo, ay magtitipon-tipon sila upang pagpipiestahan nila kayo. Katulad ito ng isang piging o handaan na kung lahat ng inimbitahan ay gustong matikman ang lahat na nakahain doon ng putahe. Para kayong mga putahe doon, nakakainin nila kayo. Pagpipiestahan nila kayo, pagwatak-watakin nila kayo, at magkakaaway-away kayo. Sinabi ng isa sa kanila, dahil ba kami ay maliit lamang ang bilang sa panahon na yon? Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, hindi. Kayo ay napakarami. Napakarami ninyo. Napakarami ng bilang ninyo sa mga panahon na yon. Ngunit, ang karamihan sa inyo ay gusa. Ang karamihan sa inyo ay mga patapon. Ang karamihan sa inyo sa panahon na yon ay mga basurang dapat lamang itapon. Hindi lamang basura. Ang gusa ay isang bagay na parang bula. Walang bigat. Hindi ito basura na may bigat, kung hindi basurang patapong walang bigat. Na kung saan dadalhin ng agos, doon mapupunta. Hindi walang kakayanang tumigil sa isang lugar kung saan hihipan ng hangin, doon mapupunta. Ganyan ang larawan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa karamihang mga Muslim at sa ating kapanahunan naging totoo ito. Karamihan ng mga Muslim. At alhamdulillah, marami ang mga kamusliman sa ating kapanahunan. Marami ang nag-i-embrace ng Islam. Marami ang nagtatawba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, karamihan sa inyo sa panahon na iyon ay gusa. Mga basurang patapong walang bigat, hindi kinakailangan ng ummah. Isa sa mga bagay kung bakit, dahil may pangako si Allah subhanahu wa ta'ala, kukunin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang isang bagay sa puso ng inyong mga kalaban. At meron siyang ilalagay sa inyong mga puso, mga kamusliman. Mula sa mga puso ng inyong mga kalaban, kukunin o buburahin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang takot nila sa inyo. At sa inyong puso ilalagay ang wahan. Noong unang panahon, kapag sinabing Muslim, nanginginig na kaagad ang mga kuffar. Sa kapanahunan ngayon, pag sinabing Muslim, walang halagayan sa paningin ng mga hindi Muslim. At naging totoo nga ang sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na wala sa puso ng mga kuffar ang mahaba ang takot nila sa inyo. At ilalagay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa puso ng mga kamusliman ang wahan. At tinanong ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, ano ang wahan? Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Iibigin ninyo ang dunya at ayaw na ninyo mamatay sa daan ni Allah. At karamihan ng Muslim, ganito na ang pangarap ngayon. Magkaroon ng masaganang buhay sa dunya. Magagarang mga kayamanan, anak na nakapag-aral, mapayapang buhay. Kung pwede nga lang mamatay sila pagkatapos ng kamatayan ng kanilang mga anak, ay gugustuhin nila. Dahil gusto na nilang mabuhay dito sa dunya. Iniibig nila ng sobra-sobrang dunya.
Nakakalimutan na nila ang pangako ng akhirah. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ayaw na nila na tumayo at ipakita ang tunay na akida nila sa harap ng mga kafir. Ngingiti na lang sila kung anong sasabihin ng kafir dahil magiging problema yun sa kanila. Gusto nila mapayapa ang buhay sa dunya. Gusto nila marangya ang buhay sa dunya. Gusto nila ng dunya. At dahil sa wahno na ito, maging ganyan ang umma ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naging mga gutha o mga basurang patapong walang bigat. Dahil sa inibig na nila ang dunya, minahal na nila ang buhay dito sa mundong ito. At kung pwede nga lang habaan pa ng konti ang buhay nila, hahabaan at hahabaan nila. Hahanap at hahanap sila ng kapamaraanan na pahahabain ang kanilang buhay dito sa dunya. Ganyan ang kalungkutan, insyaAllah, na ating nararamdamang lahat sa sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na ito. Ang hadith na ito ay naging katotohanan sa ating kapanahunan. Kinakailangan ng Muslim na magising at sana hindi siya mapabilang sa karamihang basura. Hindi siya makasama sa karamihang basurang patapong walang bigat. At pagkatapos nga ng Ramadan, makikita natin hindi na mapupuno ang mga masjid. Tapos ng Ramadan, wala nang magsusunna na magfa-fasting. Pagkatapos ng Ramadan, papaliit na ang bilang ng mga taong nagsasadaka. Pagkatapos ng Ramadan, magsisimula naman ang bangayan sa gitna ng mga brothers in Islam. Pagkatapos ng Ramadan. Sana nagkaroon kayo, insyaAllah, ng mga baon na nakuha, aral, insyaAllah, na isa sa buhay pagkatapos ng Ramadan upang mapatatag kayo sa pagkapit at hindi kayo mga basurang patapong walang kabigatan. Marami pa tayong pagdaraan ng mga pagsubok, aking mga kapatid sa Islam. Sasalain at sasalain tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang Islam na ito ay mahalaga. Walang makakapasok sa Jannah na hindi daraan sa pagsubok. At sa mga taong nahuli ang henerasyon katulad natin, ang mga pagsubok ay napakatindi. Kung walang pagkapit, magiging basurang patapon na kung saan kung daraan ang hagos o daloy ay walang laban, hindi makakatira sa isang lugar. Kung hindi kung saan itatapon ng alon, doon pupunta. Ganyan ang karamihan sa mga kamusliman. Matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa bagay na ito. Mula pa sa isang hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sinabi niyang, iqtarabatis sa'a, wala yazdaduna an-nas ala dunya illa hirsan, wala yazdaduna min Allah illa bu'dan. Lumalapit na ang oras, lumalapit na ang araw ng paghuhukom. At hindi na dadagdagan ang mga tao sa pagharap sa dunya kung hindi gustong-gusto na nila dito. At hindi na dadagdagan ang mga tao sa pagharap kay Allah kung hindi sila ay lumalayo sa Kanya. Huwag ninyong gawin ang inyong mga sariling isa sa mga taong lumalayo kay Allah. Tinatawag niya kayo upang manumbalik sa Kanya. Tinatawag niya kayo upang masagip kayo. Hindi kayo malaglag sa Jahannam at mapunta nawa kayo sa Jannah. Mga pangarap ng isang Muslim na minsan ay natatabunan ng ating kabisihan dito sa dunya. Mga pangarap ng Muslim na minsan ay nakakalimutan nilang pangarap pala nila ay ang pagpasok sa Jannah. Ang pagkuha ng rahma ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagkaligtas mula sa apoy ng Jahannam. Nakakalimutan nila yun dahil nag-aalala sila sa kinabukasan nila dito sa dunya. Nag-aalala sila kung anong papakain nila sa kanilang mga anak at pamilya. Sobrang pag-aalala na gagawin nila ang lahat upang hindi magutom ang pamilya. Sobrang pag-aalala na kung saan minsan nakakaligtaan na nila ang mga waktu ng sala. Sobrang pag-aalala
Dahil nag-aalala sila kung anong sasabihin ng pamilya nila. Nag-aalala sila kung anong sasabihin ng kapitbahay nila. Paano na lang kung wala na siyang trabaho? Ano na ang sasabihin ng mga nilikha ni Allah? Ngunit hindi sila nag-aalala sa kung ano ang sasabihin sa kanila ng Rabbul Alamin. Itong mga paalala na ito ay para sa akin at para sa inyo. Sana nawa may mabuhay na pagtibok pagkatapos ng Juma na ito. Pagtibok na insyaAllah ay panunumbalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ang mga pangungusap na ito ay paalala para sa akin at para sa inyo. Hingin ninyo kay Allah ang kanyang kapatawaran. Siya ay lubos na maawain. Siya ay lubos na mapagpatawad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayong may pananampalataya, magkaroon kayo ng takwa kay Allah, ang tunay na takwa. Huwag niyong hayaan ang inyong mga sariling mamatay na kayo ay nasa labas ng Islam. Sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam may nagtanong sa kanya, Ya Rasulullah, dullani ala amalin idha amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Sinabi ng isang sahaba, Ya Rasulullah, bigyan mo ako ng paalala ng isang gawain na kung ginawa ko ito'y iibigin ako ni Allah at iibigin din ako ng mga tao. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wazhud fid dunya yuhibbuka Allah. Wazhud fima 'inda an-nas yuhibbuka an-nas." Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, maging zahid ka sa dunya at iibigin ka ni Allah. Sa isang Muslim na naghahanap ng pagmamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, isang requirement doon ay ang pagiging zahid sa dunya. At ang zahid o zuhud sa dunya, ibig sabihin noon ay talikuran ninyo ang dunya. Talikuran ninyo ang dunya at mamahalin kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kung paano kayo mamahalin ng mga tao ay talikuran ninyo ang mga tao. Talikuran ninyo ang mga tao sa pamamagitan ng hindi ninyo pagtitiwala o pagsandig, pagbigay sa kanila bilang mga sandigan ninyo sa inyong pamumuhay, iibigin kayo ng mga tao. Ang pagmamahal na ito na hinahanap ng isang Muslim upang magkaroon siya ng kapanatagan at kapayapaan sa dunya at insyaAllah ay magkaroon ng epekto sa kanyang akhirah. Hindi ibig sabihin na talikuran ninyo ang dunya ay hindi na kayo magtrabaho, kung hindi, talikuran ninyo ang dunya sa mga bagay na hindi necessary sa inyong pamumuhay dito sa dunya. Talikuran ninyo ang dunya upang magkaroon kayo ng oras sa ibada kay Allah subhanahu wa ta'ala. Talikuran ninyo ang dunya upang makaupo kayo at makapagdikir at makapagdua kay Allah subhanahu wa ta'ala. Talikuran ninyo ang dunya upang makapagbasa kayo ng mushaf upang insyaAllah ay makita ang inyong mga sariling nagsusujud sa masjid kay Allah subhanahu wa ta'ala. At talikuran ninyo ang mga tao, ibig sabihin ito ay huwag kayong hingi ng hingi sa mga tao. Dahil kung alam ng mga taong naghihingi at naghihingi kayo palagian sa kanila, natatakot silang baka mawalan din sila. Kaya ang paghingi ninyo sa mga tao ay magdudulot ng hindi nilang pagmamahal sa inyo. Magdudulot yun ng pag-alis nila o paglayo nila sa inyo kasi nakakatakot na baka kayo ang kumukuha ng kanilang kayamanan. Kung alam ng mga taong hindi kayo panganib sa kanilang pagmamayari,
Kung alam ng mga taong hindi kayo panganib sa kanilang kayamanan, kung alam ng mga taong hindi kayo panganib sa kanilang dangal at karangalan, sila na mismo ang magmamahal sa inyo. Dahil alam nilang kayo ay panatag at payapang dumarating sa buhay nila. Pero kung ang ginagawa lamang ninyo ay pagdepende sa mga tao, hindi kayo mamahalin ng mga tao. Ang pagmamahal na ito na kinakailangan ng mga Muslim upang siya ay magkaroon ng kabigatan ang kanilang mga ibada kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito rin ay pamamaraan upang siya ay mapapanatag ang kanilang kaisipan. Hindi sila magkaroon ng maraming pag-aalala at maiisip nilang lagi na may pangarap silang Jannah. Huwag ninyong kalimutan mga Muslim na kayo ay nangangarap ng mga mataas at pinakamataas na pangarap. Sa pagkalikha, wala na sigurong tataas sa mga pangarap ng mga kamusliman at yun ang pagpasok sa Jannah. At dahil mataas ang pangarap ninyo, may presyo ito. May sakripisyong dapat ibigay. May mga bagay na nararapat ninyong isakripisyo para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pangakong bibigyan kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung tanggap ang inyong mga ibada, bibigyan niya kayo ng inaasam-asam ninyong Jannah. Sa Jannah na kung saan la khatara laha, walang panganib doon. Hiya wa rabbil Ka'ba, nurun yatala'la, wa rayhanatun tahtaz. Sa Jannah na kung saan walang panganib doon, kung saan ito ay ilaw na nagniningning, na kung saan doon ang halimuyak na sadyang napakabango, na kung saan doon mga palasyong napakatataas, na kung saan doon mga ilog na dumadaloy, na kung saan doon mga asawang magagandang napakadalisay, na kung saan doon walang katapusan ang buhay sa kapayapaan, sa karangyaan, sa kayamanan, sa kapanatangan. Pangarap ng Muslim na makapasok sa Jannah at binigyan kayo ng maraming detalye ng Quran at Sunnah ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pagsikapan ninyong makapasok sa Jannah. Napakataas ng pangarap ng mga kamusliman. Ngunit karamihan sa kanila ay mabubuhay sa dunya na basurang patapon, walang bigat. Bakit kaya sila bibigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng Jannah kung sila ay mga basurang patapon? At ang mga basurang patapon, sinusunog yan. Sinusunog sa Jahannam. Mga paalala na inshallah habang tayo'y nasa Ramadan, dapat nating patabain ang ating mga puso ng iman. Pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala nang inshallah maharap natin ang mga pagsubok ng may katapangan at hindi tayo mag-compromise sa ating mga akida sa harap ng mga kuffar. Mga Muslim kayo, mga taong kayong pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala na mamuhay sa Islam. Magpaka-Muslim naman kayo. Ang mga kafir, nilikha silang mga kafir at nagpaka-kafir sila. Ngunit ang mga kamusliman ngayon, ang pangarap nila ay katulad ng pangarap ng mga kafir na mabuhay sana nawa nga sila sa dunya ng matagal. Makita nilang masaya at mapanatag ang kanilang mga anak. May edukasyon at may kayamanan. Yan na ang pangarap ngayon ng mga kamusliman. Hindi ang Jannah. Natabunan ito ng dunya. Kaya matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sa mga paalala na narinig natin. Alhamdulillah sa dua na nagawa natin, sa mga dhikr na inshallah sinasambit natin.
sa mga panapanahon na tayo'y nakakaalala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sa buhay na pagiging mga kamusliman. Alhamdulillah pagkatapos ng alhamdulillah. Mga bagay na dapat ipagpasalamat natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga bagay na dapat nating ipagdua na sana nawa pagkatapos ng Ramadan ay matatag pa rin tayong nagpapatuloy sa pagsusunna ng mga sala. Matatag na nagpapatuloy sa mga sunna ng mga saum. Matatag na nagpapatuloy sa pagbibigay, kawang gawa o sadaka. Matatag na nagpapatuloy sa mabuting pakikitungo sa mga sangkatauhan bilang mga kamusliman. Matatag na inshallah binibigyan ng proteksyon ang ating akida. Pagkatapos kasi ng Ramadan, alam natin ito, nabubuksan na ang pintuan ng Jahannam. Magpupumiglas na ang mga syaitan. At ang mga kamusliman, mawawala na naman sa mga masjid. May iwan na naman ang mga imam at mga ustad na nagsasala. Minsan mag-isa lang, minsan may 3 tao siyang kasama. Yan na lamang pagkatapos ng Ramadan ang magiging mukha ng mga kamusliman. Ang mga ibang nagsasala ngayon, hindi na magsasala pagkatapos ng Salatul Eid. O karamihan siguro sa kanila. Ang mga iba sa atin ngayon, na nagsasawm pagkatapos ng Ramadan, ay hindi na siguro magsusunod na saum pagkatapos ng Ramadan. Ang mga iba ngayon na nagbibigay ng sadaka siguro pagkatapos ng Ramadan, ay makakalimutan na rin ang pagbibigay ng sadaka. Magkakaroon na kasi ng pag-aabala ang isipan, magkakaroon na siya ng takot na kung magbibigay siya, siya naman ang mawawalan. Magtiwala kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na bawat ibada ay nakatala, na bawat kabutihan ay may karampatang kantimpala o pabuya. Palakasin ninyo ang mga sarili ninyo sa pagkapit sa Islam. Lagi kayong pumunta sa mga masjid at makinig sa mga imam at mga ustad sa kanilang mga paalala. Ito na lamang ang naiwan sa atin ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mabuhay kayo bilang mga Muslim na matapang at huwag kayong maging mga basurang patakong walang kabigatan. Ang mga salita na ito, minsan ay masasakit, ngunit ang mga pangarap natin sa Jannah ay napakataas. At sa taas nito, ay hindi ito maaatim o makukuha ng mga taong hindi nagkakaroon ng focus sa ibadah. Matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Waghfir lana warhamna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya wasi'al maghfirah, ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد
قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi